So, yun. Tama, Yes. no? Tawag dyan eh. Ikaw, yan ang tinatawag na balikbayan. O, di ba? Galing ka sa Amerika, nagbalikbayan ka. Balik, Yun, no? Ayos yan, ha? Hindi dayuhan sa sariling bayan. Tama. Yun. Anong mga sagradong lugar sa Pilipinas ang gusto mong puntahan? I think I visited most of it that I guess that I know. Siquijor. Napuntahan ko na. I consider Siargao a healing island. I've been to Siargao a couple times. Yung mga mystical places yan. Yes, oo. And then, little places here sa Cebu, sa Bohol. One of the places I want to visit is Palawan. Palawan, Yes. no. Kung may mga kuweba-kuweba. Isama mo sa bucket list ang Banahaw. Oh yes, actually with Tito Boy, he was mentioning So, Banahaw. maraming mga lugar dito sa actually may mga nakausap din ako mga foreigners dito. Talaga daw itong Pilipinas talagang napaka-mystical. Yes. And totoo. all people actually maraming mga Pilipino talaga mga mystical, ha? Spiritual. Yan, ha? Kami lang ni Brother Jay ang hindi. Alright, mamaya babanggitin din ni Miss Jessica yung mga ginagawa niyang pagtulong sa tao, yung kanyang mga activities na ginagawa, itinuturo niya sa tao na maka-ascend, maka-connect sa ating universe, And also let's welcome kibiyati pa rin pong kasama dito sa studio si Brother Jay from Spiritual Guide Philippines. Brother Jay, welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Ayun, maraming salamat po ulit sa invitation. Hello kay Ma'am Jo, kay Tito Boy, advance happy birthday po. At yun, maganda po ang ating tatalakayin po ngayon. Salamat po muli sa invitation. Ano bang mga sagradong lugar na rin napuntahan mo, Brother Jay? Marami na. Yung Banahaw, meron din tayong tinatawag na Camplema, yung mga Pinagrialan Cave. So, marami-rami na rin yung mga napuntahan natin mga sagradong lugar. Oh, and dun sa mga napuntahan mo, nagkaroon ka na iba't ibang mga parang alam mo yung kasi pag nagpunta kasi sa isang lugar, mga sacred places, may pagbabago sa buhay mo eh. Na-enlighten ka eh. Ano yung nakuha mong lesson sa bawat lugar na pinuntahan? So actually, pag nagpupunta ako doon, ang unang pinaka-intention ko sa mga sagradong lugar is yung healing. Kasi kaya tayo nagpupunta ron sa mabigyan tayo ng kagalingan, spiritual, sa physical natin. And then bukod doon is bigyan tayong protection ng mahal na Panginoon. Oo, tama yan. Alright, mamaya mga kaibigan, tayo'y makikiugna. Oy, nasa atin na ring Zoom, So, mula rito sa Pilipinas, tayo'y lipad sa Russia. Yan. Nasa ating Zoom mga kaibigan si Dr. Joe Villasano ng Auhay Philippines. Dr. Joe, welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Gandang gabi. Ray. How are you, ma'am? Malakas yung anghel. Opo. At nakasali ako dahil yung pang alas 10 na pasyente hindi na dumating. Kaya makasali sa inyo. Magandang gabi po si Cora, narito po sa atin, si Brother Jay, si Jessica, Brother Joel, at Tito Boy. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta na po ang mga sagradong lugar po dyan sa inyong area, Ma'am Joe? Ito po, less. Yan, makakapagsabi si Ma'am Cora dahil ang Russia po ay napakayaman sa mga sagradong lugar at tuloy-tuloy ang kanilang paggawa ng mga simbahan dito lamang sa Moscow. 1,000 na yung monasteryo at saka simbahan. Hindi ko pa yun lahat napupuntahan. Moscow lang yun. Ay doon pa sa ibang mga cities, sa dami. Every third street, may mga simbahan dito kasi yung mga nananampalataya pag gumaling at saka nakamit ang kanilang yaman, nagdo-donate ng simbahan. At si President Putin, lahat ng mga lumang simbahan ay ginawa niya po. Yan, testimony ni Korea, nakita niya, magkasama po kami doon sa Golden Ring. Gaano kaganda yung mga simbahan. At saka yung lately napuntahan ko yung nandoon sa north, yung Lena River sa north, pag nandoon ka, parang nasa iba kang dimension agad.
Kasi sa kalalaki ng mga pillars of minerals, siyempre, di ba, ang bawat stone, bawat sand, at saka kung meron lang mga big rocks, compact information yan eh. Kung nandoon ka, tulad ng nararamdaman natin dyan sa Banahaw. Kaya ang sarap-sarap rin magpunta sa mga lakes nila na napakalinis at yung mga kanilang mga sagradong lugar, napakagandang damdamin sa ating katawan. Very healing. Right? Opo, ayan. Nakakapagano lang, no? Nakaka-amaze lang na despite yung pagkakakilala natin na talagang strong itong si strong president tong si Putin talagang yung suporta sa sektor ng spiritual sa Russia nandiyan from the Russian government. Opo. Po yan, Ray. Dumating po ang Christianity sa Russia parang alamat lamang. Pero dito po, maramdaman yun na ginawa nilang totoo. Sobrang sila pag nanalangin. Dito ako natuto ng tinatawag na devotion, Ray. Kasi pumipila kami, kasama ko yung si Cora doon sa isang napaka-milagrosong santa dito. Walang season, Ray. Kahit negative 30, pumipila ang tao para lang makahalik doon sa puntod ng sagradong saint na yun. At mararamdaman natin ngayong gabi, sabi sa akin, ibahag ko daw ang kanyang sinag ng pagpapagaling. Bulag yun na naging sangre. Magbibigay daw siya ngayong gabi. Wow. Pakiramdaman natin siya. Ay, salamat. Saint Matrona po. Oy, salamat ho, Santa Matrona, no ha? Magandang opportunity yan sa lahat ng mga may mga karamdaman ngayong gabi ito na nakatutok sa Gabi ng Misteryo na madaluyan kayo ng healing energy ha sa pamagitan ni Santa Matrona. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Jo. Babalikan ka namin dyan, ha? And of course, i-welcome din po natin si Ma'am Cora Guidote. Miss Cora, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Ray. It's good to be back and good evening sa lahat ng mga bisita mo at saka sa mga lahat ng nakikinig at nanonood nitong show mo. Yes, Ma'am. Ang tanong ko sa inyo, Ma'am, ano ba yung mga lugar na napunta na po ninyo, yung mga sacred places? Kasi dati may mga pinakita kayong mga picture na nakarating kayo ng Stonehenge, no? Sa England and other... Marami, napakarami kasi kasama sa trabaho ko noon yung magbiyahe. So pag may pinupuntahan akong lugar, tinitingnan ko rin yung mga sagradong lugar. Kunwari sa Egypt, doon sa Great Pyramid. Alam ko pag sacred kasi nagtatrans ako eh. So doon sa Great Pyramid sa Giza, sa Mayan Temple, sa isang place called Palenque. Tinawag ako nitong lugar na to eh, kaya pumunta ako doon. Tapos sa Lake Baikal, sinabi nga ni Ate Jo, actually sa Russia marami. Napakarami kasi ang nagdadala ng sacred, ng sanctity sa isang lugar is the people, no? And yung mga tao sa Russia mapagdasal talaga. At very devout. Tapos sa Australia, yung Uluru, it's like one of the largest monoliths in the world. Feeling ko, malaking meteor na bumagsak sa mundo noon. Kaya parang natuyo yung mga dagat doon. Tapos pula, yung buong desyerto doon kulay pula. Kasi pataas ang iron content. Tapos meron din sa Japan, yung Tokyo Tower. Nung naglindol doon, siya yung nag-ground nung solar energy. Kaya lakas ng lindol nung time na yun. So 2011, ang daming namatay. Not because of the lindol, but because of the tsunami. Kasi parang nagalit yung dagat dahil kinakain nila yung mga whales doon eh. Nako, yun lang. Tapos sa UK nga yung Stonehenge. Pero dito sa Pilipinas, ang hindi pa na may mention yung Banawe. Doon binigyan kasi ng Banawe Rice Terraces. Ng blessing si Ate Jo nung nagkaroon siya ng halo doon sa isang litrato ko. Kasi parang naglibot kami sa Pilipinas para buhayin yung mga chakra points dito sa Pilipinas. Tapos yung pinaka-crown chakra nandun nga sa north ng Philippines and pumunta kami sa Banawe. And parang nagpasalamat sa amin siguro ang Pilipinas, binigyan si Ate Jo binigyan ako ng litrato na si Ate Jo ay may parang belo na may mga kristal sa ulo niya. At sukat na sukat talaga yung belo. Para pala naging diwata si Ma'am Jo dyan sa Banawe. Yan ang niya. Actually, isa pa sa hindi ko
gusto ko i-mention about sacred places. Kaya minsan dinadala tayo doon kasi kailangan natin makilala yung talagang sarili natin, no? So minsan yung past lives natin, makikita natin doon sa lugar na yon. Kasi it's also about self-empowerment. Nakakalimutan kasi pag pinanganak ka, 'di ba, nagkaka-amnesia ka. So yung mga dating alam mo, lalo na on the spiritual side, nakakalimutan natin 'yon. So dinadala tayo sa isang lugar para matandaan natin yung spirituality natin at connection natin kay God. Ayun. Yan. Maraming salamat, Ma'am Cora. No? And speaking of that, Brother Jay, so tayo sa ating mga sarili, kaya tayo dinadala sa mga sagrado mga lugar na to. Maybe, tama yung binabanggit ni Ma'am Cora, sa mga nakalipas sa ating buhay, baka nandoon tayo, no? Tama po so yun. Parang nire-refresh sa memory natin na nandoon tayo during those lifetimes. Yes, tama po yun. So isa rin po yun kaya tayo nagpupunta ng mga sacred places upang makilala natin talaga kung sino tayo. So doon natin malalaman kung ano yung kailangan natin i-heal dahil nga nalalaman natin yung ating past life na. Yes. So actually na-experience ko rin yun na during na nag-meditation ako sa sacred place na yon, sa cave, sa Pinagrialan Cave. And then nakita ko yung one of my past life, and then so unti-unti ko siyang hinihil dito ngayon until now po. So kaya maganda po talaga na nagpupunta tayo sa mga sacred places. Bukod doon, siyempre, para mas tumaas itong ating mga kaalaman dahil nakaka-receive tayo ng mga mensahe na galing doon dahil nga malakas ang signal po doon. Ayun. Ay, maganda yan. Speaking of malakas na signal, malakas ang signal ni na Tito Boy sa Banahaw. Ha? Tito Boy, sobrang lakas ang signal niyo dyan sa Bundok Banahaw. Meron ka bang kakaibang experience ngayon? Meron ka bang na-encounter na bago dyan sa Banahaw ngayon? Meron po ako naramdaman na enerhiya ng pagbabako ng Santo Jacob kasi lumabas yung energy nung negative, ipinalit yung positive. Kasi siyam na araw ko kung gagawin yun, yung pagbaba sa ilalim ng Santo Jacob para ibalik yung enerhiyang binigay sa akin at palitan ng mas bagong enerhiya. Yung bang ako nakalublob na rin dyan sa Santong Jacob eh. May mga Brother Joel, tama yun, no? Sabi nila, nagbabago yung amoy nung tubig. Yes. Mayroong time na nag-aamoy asupre. May time na nag-aamoy bulaklak. Paano to? Paano nagkakaroon ng indikasyon to? Kapag amoy asupre, ano ba to? Mayroon bang inilalabas na sanib dun sa taong lumublob dun sa tubig? So iba-iba yung iba-iba yung paniniwala nung katulad ako, siyempre dumating ako dito, meron tayong mga matatandang dinatnala dito. So may iba't iba silang paliwanag sa mga ganitong klase ng mga karanasan. Pagdating doon sa iba't ibang amoy na nararanasan ng mga tao. Merong mabango, amoy bulaklak, meron naman siyang minsan na amoy nila, amoy incense, ganyan. So ibig sabihin, heavenly scent yung naamoy. Pero may time naman na sulfuric yung amoy, may time naman na parang as in hindi maipaliwanag na amoy. Parang sa akin sa pag-observe ko dito sa aking pagninilay dito, maaring ito'y epekto ito ng mga espiritu na maaring sumasabay sa atin o yung mga espiritong dala-dala natin na kailangan nating isulit doon. Or maaari itong dahilan din ng mga espiritong naroon na dinadatnan natin. Kaya napakahalaga ng ating pagbibigay ng respeto o paggalang kung tayo pupunta rito sa mga sagradong lugar. At higit sa lahat, naniniwala tayo na itong tubig ng Santo Jacob ay sagrado siya. So kaya tayo naliligo para tayo ay maghugas. Sa madaling salita natin, sinasabi natin na makapag-cleansing ulit tayo kasi it's all about the spirit, yung mga dala-dala natin from the outside na kailangan natin silang ipaligo. The word cleansing, ang isa sa mga indikasyon daw na nagkakaroon ng cleansing dyan, Brother Joel and Tito Boy, yung bigla kang umuusok. Ha? Nawala namang apoy. Yung mga usual na karanasan. Usual na karanasan po. Yung meron nga kami, may kasabay nga kami dyan sabi namin, ano ka ba, naninigarilyo ka ba? Ba't ang kapal-kapal ng usok na lumalabas sa katawan mo? Iniipon mo ba yung usok na yan sa katawan mo? Ba't biglang sumingaw? Ayun. So, ito'y manifestation na talagang nagkakaroon ng cleansing. Hindi lang yung physical na katawan natin,
kundi lalo na yung ating spiritual na katawan. Yes. Kasi po in additional po, may paniniwala po yung mga matatanda sa sinauna on the spiritual side na sinasabi nila yung pagligo natin sa Santong Jacob ay pagligo ito not literally yung ating material na katawan, but yung ating kaluluwa ang ipinaliligo. Kaya nakakakita tayo ng iba't ibang klase ng manifestation. Katulad ba itong pag-usok na ito na despite na yung tubig doon ay malamig, nasa loob tayo. Pero iba-iba yung naranasan mga tao kasi parang it's all about something happening with our souls. Kaya ganun ang nangyayari. Ako naniniwala din ako dahil nga sa mga naranasan ko rin at nasaksihan ng aking mga mata. Sa pananatili ko din. Ang matindi nga ho nito, Brother Joel, kasi ang alam ko diyan sa pwesto-pwesto diyan ang protocol diyan bago ka umakyat dun sa taas ibang mga pwesto, dadaan ka muna sa di ba? Dun sa may Santa Lucia. Maliligo ka muna doon. Cleansing na 'yun di ba? Tito Boy, di ba ginagawa mo? Nagke-cleansing ka na rin diyan sa may Santa Lucia, di ba? Tapos pinapagpag yung katawan. Tapos ang nangyayari diyan, ako kasi itong mga sinasabi ko, personal experience ko rin to, nakikita ko rin to, nagpunta ako ng Banahaw, abay nagkakaroon ng rainbow, na nakatutok sa katawan ng kung sino yung naliligo sa falls. Ilang beses mo naman nakita yung mga rainbow na yan diyan, Tito Boy? Nung unang-unang apak ko at ligo ko sa Santa Lucia, bigla siyang umikot yung rainbow. Wow. Inikutan talaga ako. Talaga. Naghula-hop sa iyo yung rainbow, nung araw na yun. Naghula-hop sa iyo. Umikot talaga. Opo. Anong paliwanag dito, Brother Joel? Talagang... Siyempre, katulad yan, scientifically may paliwanag siyempre sila diyan. Just yung rainbow, yung prism, yung light, di ba? Correct. That is the combination nung water and then nung light, tapos yung ulan, sasabay ng pag-ulan na ganyan or pag-ambon, so it can create rainbow. Correct. But sometimes yung hiwaga kasi dito, alam mo yung mainit na mainit, pero biglang meron talagang pagkakataon na may mga taong naliligo. Sa akin, personal karanasan, kasi di ko man napapansin yun, minsan nakakapansin yung mga kasama ko, na-observe nila talaga na may matingkad na kulay ng rainbow na bumabalot talaga. Yes. So, sasabihin ko talaga na isa ito sa mga hiwaga kasi parang hindi natin maipaliwanag kasi we applied scientifically, pero but sometimes hindi natin maipaliwanag sa ganung pamamaraan. Correct. Diba? Kaya napaka mystical, napakahiwaga niya, napaka-misteryoso na lugar talaga. Kaya dapat magpunta diyan si Jessica para ma-experience yung mga mystical places diyan sa Banahaw. Mamaya, meron akong itatanong kung ito'y naranasan mo rin, Tito Boy, saka kay Brother Joel, babalikan namin kayo diyan sa Banahaw. Ito nga, and speaking of Miss Jessica, so dapat hindi nawawala sa bucket list mo ang Banahaw. Yes, I definitely want to experience that bago ako. Marami dyan. Naku, talagang pag nandyan ka, para kang wala sa Pilipinas. Nakamunta na po kayo? Yes. Ang dating have you as well? Si Brother Jen, nakapunta na rin. Ang kasama ko dyan dati, kung nakatutok ngayon, yung aming pastor dati, si paring Nick de Guzman. Talagang matinding pastor yan sa Banahaw. Ayun. I don't know kung patuloy pa rin siya ngayon na nag-guide dyan sa Banahaw. So, ikaw, Miss Jessica, sa mga napunta mo mga sacred places in the US, ano yung mga manifestations of mysteries and miracles sa mga pinunta mo mga lugar? One of the places malapit sa Sedona. Iba talaga yung very sacred yung place ng Sedona, Actually, ilang beses na ako inimbitahan diyan, hindi lang ako makapunta Sama ka ulit. Sa Sedona kasi yung mga graduates doon sa metaphysical ministry namin diyan ini-invite. Kasama ako sa in-invite. Sabi ko maybe one time I'll be there. I will visit Sedona. Why not? Pero pagpasok mo sa lugar nito, it's very different. Like, as soon as I went in, parang tumataas yung balahibo ko. And you can really sense na there's ancestors there na guards the area. Talaga. May guardians. May guardians talaga. Wow, talaga. Di mo nakikita.
At that time, no. Kasi yung time na pumunta ako, hindi pa ako Hindi ka pa masyadong spiritually open. awake. Hindi pa. Parang nagbisita lang ako. Pero ngayon may nakikita ka na. Yes, iba na yung ano niya. I went there maybe 2 years. The first time was 20, let's say like 14, ganon. Tapos I went there 2 years ago. Yes. Iba na yung ano, I went there with the intention, tinanggal ko talaga yung sapatos ko so I can connect with the earth. Yes. Tapos nag-meditate ako doon. Tapos pag-meditate ko doon, parang nag-download. I don't even have to be in like in a minute. Wala pang isang minuto. Ang dami mga downloads. So doon ko na tinanong, what do I need to know? How can I be closer to God? Ganon. Tapos, ewan ko, iba talaga yung feeling. Yung feeling na parang lumulutang ka even though wala kang kasama katabi mo. Tapos, even though wala kang kasama, you can sense lahat ng mga ancestors, lahat ng mga guardians ng place na. No? Mukhang, ewan ko, nangungulit yung isang guide mo, ano? Sila raw tumutulong sa iyo. Yung mga beings na yun, ano? And so sa ngayon, ano yung pag nagpunta ka ng Sedona, parang ano na yun, no? Yun yung pinaka-home mo, no? Yung pagbabalik ka doon, welcome home. Welcome back. Welcome back, ano? Di ba? May mga portal ba doon sa area na yon sa may Sedona? Oh, yes. Definitely. There's a lot of portals there. Parang, like I said, there's certain areas na lakas-lakas ang signal. Then all of a sudden, wala. And then maglalakas ulit. So, that's kind of like my bias of saying, I just walked into a portal. Hello, welcome. Diretsahin ko na. May mga UFO sightings ba sa Sedona? Yes. Oo, meron. Kaya pala. So, kaya pala may mga ganung mga portals doon. So, do you believe na these galactic beings nandiyan dyan sa area na yan? Of course. I don't think, with a big universe like this, I don't think we're the only species, humans, kung ano man. I really believe na lahat, all the galactic beings from the universe, from this dimension, from different dimensions, nandyan. Meron tayong galactic being dito. Mamaya ating tanungin kay Miss Jessica yung mga natutuhan niya, yung wisdom and knowledge na nakuha niya since na siya mag-connect sa kanyang mga guides, ano. And now balik tayo kay Brother Jay. Brother Jay, ikaw saan ka na-awaken? What sacred place na napuntahan mo talagang para sa iyo? Ito na yung decision mo to focus sa spiritual enlightenment. Sa place is part siya ng Bulacan. Actually, ceremony ito. Naging sacred place po namin itong lugar na ito. So, yung pinaka-awakening na nangyari sa akin, kasi biglaan yun eh. Kasi wala akong idea na ayun na pala yung start ng awakening ko. So, during the ceremony, and then, nagkakaroon ako ng doubt sa sarili ko. Sabi ko, bakit ako nagpunta dito? Bakit pa ako nagpunta dito? Kasi na-experience ko na namatay ako. Iba-ibang timeline, multiple dimension. And then, doon ko na-realize na, wow, ganito lang pala mabuhay. Sabi ko, napakasarap pala mabuhay. Doon ko na-experience, doon po sa may Bulacan po, sa may San Jose del Monte. Mamaya tatanong ko sa iyo kung anong i-advise mo doon sa mga taong ang feeling naman nila ay hindi magandang buhay. Kasi sa iyo, di ba, sabi mo, okay pala, ganito palang buhay, ano? Yeah. Alright. Si Ma'am Jo, muli balikan natin si Ma'am Jo mula sa Russia. Ma'am Jo, sa lugar na yan, nabanggit po ninyo marami mga church dyan sa Russia. And meron din mga sacred places like sa, yung sa north, anong tawag na dun sa lugar na yon? Yakutya? Lena River. Opo. Lena River. Po, na maraming mga mineral pillars. Na napakalakas po ng enerhiya. Kapag naroon ka, ay agad-agad nasa ibang dimension ka. Kumbaga yung pinag-aralan natin, nandun ka sa wave ng brain mo at ikaw binabalik doon sa original program of perfect life or health mo sa cosmic field. Yes. Yun ang pakiramdam po doon pag naroon. Yun naman po ay ginawa ng water element. Alam natin na ang water ay siyang architect po ng ating planeta. Kaya gumawa siya ng ganong architecture na napakaganda. Pag yun po ay cruise trip,
pag nandun ka sa Lena River, na parang in-embrace ka ng mga pillars of minerals. At ibang-iba po yung pakiramdam. Very healing po siya. At doon po ginanap ngayong taon. Yung intention po para ma-harmonize po ang ating mga elements, ang buong planeta, at kagalingan po ng mga taong humiling ng healing po. Diyan din ba? At doon naman po sa... Go ahead po. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Yung binabagit po niyong isa pang lugar. Yung po sa Baikal, 2 beses po kami pumunta ni Cora. Marami pong milagro doon nangyari sa aming dalawa. At doon po sa photo na pinadala ko, yun ay pinag-aralan po scientifically kung ano yung enerhiyang naroon. Vortex of energy pala. Hindi ko alam na mayroong scientific study in Russia. Basta tinawag lang po ako ng lugar at umupo ako doon. Lately, after several years, mayroong report na scientifically pala yun ay may bumababang enerhiya doon sa lugar na yun at nag-i-emit din siya ng enerhiya para mabalance yung ether ng planet. Kaya napakaganda po ng lugar at very healing siya. Parang nakakausap mo yung tubig. Diba, Cora? Opo. Miss Cora. Si Miss Cora naman ngayon. Miss Cora, magandang gabi uli sa iyo. Nako, di makakonect si Ma'am Cora. No? Alright. Yes, ma'am. Opo. Aba, nahirapan yung signal ni Ma'am Cora. Pero siguro ito, Nandito ako. Go ahead, Ma'am Cora. Go. Dito ako. Yes, opo. Ayaw ko ipakita. Ayan. Yes. Ito na. Yung binabanggit ni Ma'am Jo kanina, yung sa lugar na yon na sinasabi niya na talagang naka-experience kayo. Ang Lake Baikal napaka-sacred. Ang alam ko, pagkaalam ko sa mga research ko, may base diyan ng mga UFOs. So pumapasok sila sa ilalim ng tubig. Kasi malakas ang extraterrestrial energy doon eh. Kaya ang Russia, so pag pinuntahan mo yun, kasi nagbiyahe rin kami papuntang isang Buddhist temple, yung kasi meron isang santo doon ng Buddha na hindi incorrupted yung body. So sumakay kami ng Trans-Siberian train at binaybay niya yung Lake Baikal. Napakalinis talaga. So ang Russia, ang maganda sa Russia, talagang pagsagrado yung lugar, they keep it clean. Ganon. Bawal kayo magtapon dyan. Tsaka pag yung tubig ay crystal clear. Yan ang pinakamalalim na lake sa buong mundo eh. At saka hawak niya yung pinakamaraming fresh water sa buong mundo. So kaya kaya feeling ko ginagamit yan ng mga extraterrestrials para i-condition yung tubig. Ang tubig kasi may healing power. At actually pinapasabi nga sa akin ng mga guides ko yung sinasabi mong phenomenon kay Sir Joel, na parang umuusok yung katawan niya pagka dinadaluyan siya ng tubig dun sa Banahaw. Actually, hindi yun usok, it's mist. Kasi he's a very powerful channel of energy. So pag dinaluyan yung kaluluwa niya ng tubig, parang nagve-vaporize yung tubig. And then yung vaporization na yun is a healing vapor. So yung energy sa Banahaw lalong lumalakas because of his channeling. Yung rainbow naman, parang physical manifestation yun ng healing ng auric field ng mga tinitreat doon. Kasi di ba yung parang tayo ang tawag doon, yung di ba ang auric field ang aura natin, may mga chakras tayo na iba-ibang kulay, di ba? So red, yung colors ng rainbow, yung chakra points natin. Kapag hinihil tayo doon, yung rainbow colors nung auric field natin parang nagma-manifest at yun yung ina-activate nung tubig sa Banahaw. Parang yun yung na-explain sa akin ng spirit guide ko ngayon. Yes, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Cora. Itong mga binabanggit natin, Miss Jessica, doon ba sa Sedona may ganyan din mga lugar na nagkakaroon ng ganyang manifestations, na nagkakaroon ng cleansing kapag pumasok ka dun sa area? Nararamdaman mo ba yung parang boundary na kapag pumasok ka dun parang ito yes, na. O diba? you do. Parang may barrier, no? Yeah, opo. Para kang pumasok ng, I don't know, this invisible, field. Oo, yun. But yun. Even just the physical, yung physical, pagpunta mo, let's say,
you're feeling medyo mabigat. Tapos when you go into these sacred places, it's almost like you're being purified from whatever the 3D na naiwanan mo. And you can focus on yung parang, I want to say, like neutralizing your energy. Ganyan din, no, Brother Joel, dyan sa Banahaw, no? Pagpasok mo pa lang doon sa perimeter ng Banahaw, mararamdaman mo na yung boundary na, yung barrier na yun, eh. Di ba? Brother Joel? Yes po. No. Opo. Yes po. Opo. Exactly po. Exactly. Actually, kilometro yan, eh. Mula sa paanan ng Banahaw, mararamdaman mo yung energy na yun, eh. Nung radius nung sakop ng energy, eh. Even outside the area of Banahaw, from let's say San Pablo City sa Laguna, pagka medyo yung pakiramdam mo mataas, ramdam mo na nandoon hanggang doon yung radius ng energy. Mayroong ang paniniwala dyan, Brother Joel, Tito Boy, Miss Jessica, na kapag pupunta ka sa mga sagradong lugar, kapag sino man yung bantay dun sa lugar na ito, ayaw kanyang papuntahin dun sa lugar, kahit ano pang gawin mong paraan, hindi ka makakarating. True. Di ba, Brother Joel? Yes, sa Banahaw, exactly. Eksakto po. Madaming mga hadlang or obstacles. Along the way, no? Yes. Ayan. Alam po ninyo, mga babayan, huwag na po tayong lalayo sa ating mga babayan na nakatutok ngayon. Yung mga simbahan natin, actually may mga barriers din yan, may mga energies din yan, may energy field din yan. Di ba, Brother Jay? Yung pagpupunta ka sa mga templo, pupunta ka sa mga simbahan na talagang lugar ng spiritual activities, mayroon ding auric field yan, eh. Yes, opo. Matataas sa mga auric field po nun. So, yung pakaramdam nun, siyempre, ay may hilo ka, nandun ay parang masuso ka, nagpa-purging ka. So, karamihan dun yung auric field niya is very strong talaga. So, humingi tayo ng permiso na tayo, kung i-allowed tayo na makapasok po doon para maging safe yung ating paglabas din. Ang maganda kasi nun, yung feeling na kapag nakarating ka dun sa mga sacred places, gumagaan yung pakiramdam mo. Opo. Parang nagkakaroon ng automatic naki-cleanse ka, no? Yes, opo. While you are praying or nagme-meditate ka dun sa lugar na yon, nawawala, gumagaan yung feeling, yung pakiramdam. Opo. Purify yung yung energy. At nakaka-addict. Kasi dun mo mararamdaman yung bliss. Kaya bumabalik-balik, no, Brother Joel. Di ba, Ma'am Jo, ganyan din sa inyong lugar, no? Kaya bumabalik-balik din sa mga sacred places. Kasi parang kapag matindi na yung manaramdamang bigat at nagpunta ka sa mga sacred places, nakiklense yun, nawawala yun, eh. Ha? Diyan ba sa Russia, Ma'am Jo, ganun din ginagawa ninyo? Opo, yan. At sinusukat ko po ang aking EMF. Pag yung nakahawak po ako ng 10 tao, ay alam ko na ang EMF ko ay bababa. Bumabalik po ako doon sa pinakamalakas dito sa Moscow, yung kapong monastery ni St. Matrona. Ang kanya pong perimeter ay 175 po yung EMF ng kanyang lugar. Kaya pagpasok mo pa lang sa gate, parang ini-embrace ka na po ng kuryente at yung healing power niya. At yung ibang lugar naman na napupuntahan natin, ay talagang automatic po yun na ililinis yung mga nakuha natin ng mga maruruming enerhiya yung sa ating mga pasyente. Kaya ito po sa mga nakikinig natin na mga kamisteryo po ninyo, ay maging habit po natin na puntahan yung mga lugar na sagrado. Kasi wala na po tayong gagawin. Automatic po yung mga elemento. Inaayos po tayo yan. Alam nila kung anong ating kailangan. Kung gusto nyo pong magkaroon ng prueba, magdala po kayo ng EMF detector para meron po kayong basihan na totoo nga pala ang lugar na ito. Sa Mount Banahaw po ay halos 250 po EMF yung nakuha namin na sukat kung kasama ko po yung mga Yakutyans kasi di ba mga Russian scientific sila. Ang lalakas din at lahat silang inikutan noong 7 colors ng rainbow at iba yung naramdaman nila sa lugar. Kaya kung ang mga banyaga po ay nakakating sa atin, ay hinikayat po natin na yung ating yung ating population ay maging habit po ang pagpunta sa magsagradong lugar, lalo na po yung mga ating sinasambahan. Sa akin lang pong experience diyan po sa Manila, yung pong sa Black Nazarene, napakalakas po ng transmitting power niya. Yung pong Sacred Heart ay napakalakas po ng kanyang merciful and compassionate energy. Yung pong lugar doon sa East Pool po, meron po dyan na private chakra. At yung Lady of Manawag, yung Lady of Piat sa
North po at saka yung pong Peñafrancia at yung Santo Niño de Cebu, totoo po malakas ang kanilang mga enerhiya. We have to trust. Ayun. Thank you po. Sabi nga ni Hope Resurrection, na isa sa mga nakatutok sa ating program, sabi niya para po sa mga Catholic, isa po ang Quiapo Church na maraming biyaya, grasya at himala, ha? Lalo na ang mga taong may sakit na gumaling. Yun, totoo yan na talagang kapag ako meron na akong ganyan experience, ano? Yung isang mahal na araw na hindi halos ako makalakad, ano? Sabi ko makakarating ako sa simbahan at pagkagaling sa simbahan, alam ko gagaling. Abay, nangyari. Sabi na iba, wala yan, baka ano mo lang yan, iniisip mo lang yan, ha? Pero hindi eh. Meron talagang ganyang kakaibang mga epekto sa ating katawan pag nagpupunta po tayo sa mga sagradong lugar, ano, ha? Maraming salamat sa mga nakatutok pa rin po sa ating program, si Errol Escobar, maging si Maria Loni Blanco. Parati kami dyan sa may Santa Lucia naliligo every week ba? Adik na sila sa Santa Lucia. Brother Joel, nakaka-adik pala ang tubig dyan sa may Santa Lucia, no? super lamig ang tubig, sabi niya. Ha? Si LV Astro Ibanez, magandang gabi Kuya Joel at Tito Boy. Yun. Jet pa at magandang gabi po at sa aming Brother Joel ng Kristong Buhay, Brother Joel, aba. Simon Ferido, good evening. Pag sacred places po ba may mga bantay na elemento like Maria Makiling and the others? Pag nakita ang kanila ng pang-aabuso, gagantihan ka ba nila? Thanks po sa sagot in advance. Brother Joel, anong comment po niyo dito? Siyempre, talaga naniniwala tayo na mayroong mga nagbabantay na mga nilalang. Mm-hmm. So, kaya ako sinasabi ko lagi na matuto tayong laging magbigay lagi ng mga respeto, paggalang sa mga lugar na pinupunta natin. Alam natin sagrado dahil silang unang nakakaalam kung ano yung ating ginagawa at gagawin doon. So, parang it has something effect sa lahat ng bagay, action na gagawin natin. So, kung mabuti, so mabuti rin, higit na mabuti ibabalik. Pero kung gumawa tayo ng hindi maganda, alam din nila yon, so talagang it has something happen. May side effect talaga. Ang isang pinakamatinding lugar dyan, Brother Joel, na alam ko excited din si Miss Jessica na puntahan. Yung yung kuweba dyan, yung husgado. Ha? Yes. Matindi Manala yan, ano ha? Yung mayroong kwento kasi diyan na kapag magkakasabayan Brother Jay, ano ha, Tito Boy, Ma'am Jo and Ma'am Cora, Miss Jessica, may grupo diyan na nagpunta raw diyan. Ito ay kwento din ni Paring Nick de Guzman, ha. Abay, yung isa nakita niya ang taba-taba. Abay, sabi niya, kung siya nakalusot ng husgado, ako na mas slim yung katawan, makakalusot ako. Abay, nung siya na pala ang pumasok dun sa... Hindi siya makapasok. Brother Joel, kahit na sobrang slim na niya, para bang sumikip daw yung kuweba. Kaya hindi siya makapasok. Ano paliwanag dito, Brother Joel? So sa amin dito sa traditional na paniniwala at tinatawag natin siyang amang husgado o kuweba ng nahusgado kasi talagang kailangan natin ng maraming ng debosyon, ng panalangin para humingi tayo ng kapatawaran para tayo ay maging karapat-dapat na dumaan o pumasok sa kanyang banal na lugar. So yun yung paniniwala dito. Kaya ginagawa natin kung may mga bisita o mga kapatid natin na gustong pumunta or makarating doon, pumasok sa loob ng lugar, talagang humingi tayo ng pahintulot sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So napaka-importante ng panalangin nung magdadala, yung pinakapator o yung guide. Yes, yun ang importante kasi siyempre yung mga bisita, halimbawa, wala silang idea kung ano yung meron doon sa lugar. So napaka-importante na yung magdadala at yung dinadala dapat magkaroon sila ng kasunduan sa pagpasok para maging maluwag, magaang at maging maayos yung pagpasok sa loob at magkaroon ng magandang karanasan sa pagpasok doon sa loob ng sagradong lugar na ito. Tawag na sa amang husgado. May personal ako experience niya sa husgado, Brother Joel, Tito Boy. May biglang nag-o-open na portal dyan sa loob ng kuweba eh. Abay, ano pa yun? Todo may nakatirik pang kandila para i-guide ka papunta doon sa portal na yon. Ngayon, tinanong ko si Paring Nick de Guzman.
yung aming pator dati, ano Pare Nick, meron bang bukas dito sa ganito, sa gawing kanan pababa? Sandali lang, paring Ray. Mukhang wala yata akong alam na lagusan dyan. Hintayin mo ako. Abay, iba pala dyan, Brother Joel, nakakapunta pala dyan sa mga portal na yan, nawawala sila ng ilang araw. At yung iba palang nawawala dyan, nakikita na lang sila somewhere in Bulacan. Mandaki mo yun from Quezon Province, napupunta sila ng Bulacan. Ha? Mahirap ipaliwanag yan, pero nangyayari yan eh. Di ba, Brother Joel? Oh. Yes. May mga saling-saling kwento na kung saan-saan in some other parts ng Pilipinas na lumabas itong mga tao na ito. At kung di ako nagkakamali, parang meron na ding mga documentary na ginawa na talagang nangyari nga ito, na merong lumusot doon. Talaga. So, yun yung hiwaga. Yun yung hiwaga niya talaga. Alright. At saka ako, kahit ako ay medyo matagal na rin dito, kung hindi talaga sinasabi nating inaatasan tayo ng banal na espiritu na pumunta or pumasok at magdala ng tao, hindi talaga ako basta-basta nag-a-attempt na pumasok. Kasi katulad sa akin, halimbawa may panahon kasi na inuutos na ang mga tao ay dalahin dito, especially during the Holy Week time, ipapasok. Imagine mo, hundreds ng tao ang ipapasok natin, bata, matanda, may mga maliliit pa. Pero sabi ko nga, kung hindi medyo malakas yung ating debosyon, hindi biro magdala ng ganito karaming tao kasi ikaw yung mag-absorb nung energy ng mga tao at ikaw yung titignan ng mga tinatawag natin mga bantay doon sa lugar na sa mga sakradong lugar. Alright, so Brother Joel, Tito Boy, muli ngayon siguro nandiyan kayo sa Banahaw. Please invite yung ating mga babayan kung sakasakali na gusto rin nilang dumalaw dyan sa Bundok Banahaw. Tito Boy. Si Brother Joel na. Okay, sa lahat ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin, bukas po ang ating bakuran, ang bakuran ng Kapatiran kay Kristong Buhay, Missionary Movement Incorporated dito sa Santa Lucia, Dolores, Quezon. Welcome po ang lahat para tayo po ay magkaroon ng pagbabahaginan tungkol sa ating buhay espiritual at sa mga naghahanap pa at gusto pang madagdagan, willing po tayong magbahagi ng konting kaalaman batay po sa ating mga karanasan dito sa Bundok Banahaw. So welcome po kayong lahat, ganoon din ang ating mga panauhin na nandito ngayon. Salamat, Brother Joel. Birthday boy, Tito Boy, ikaw naman. I-invite mo yung sa show mo, natutukan din ang iyong show. Go ahead. Sa Hula at Hiwaga po. And kaya po ako nag-i-stay dito as part of my spiritual journey sa mundo ng spiritual, na pagdating ng iyong birthday, kailangan mong isulit ang iyong katuwang lupa at spiritual para mas palitan na mas malakas at mas makatulong na enerhiya po. Kaya nandito ako for 9 days. Ayan. Maraming salamat, Brother Joel and Tito Boy. Ma'am Jo, nako, muli, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Baka meron po kayong gustong ibahaging announcement para po sa ating mga nakatutok ngayon sa Gabi ng Misteryo. Salamat. Meron po tayong regular na mga courses sa ating pong academy. So po mahanap nila ang mga information sa AWH, IPH, at sa ngayon po ay binabahagian po tayo ng mahal na Saint Matrona ng Russia, ng miracle, fast healing, and transmuting energy po. Pakilagay lang po ang lahat ng mga nakikinig at kasama natin sa studio ng ating kanang kamay sa ating dibdib. At ito po ay ang kamay na banal ng Saint Matrona po para po sa ating gagawin spiritual, mental, emotional at physical. Maraming salamat po. Mahal na Matrona. Salamat. Ma'am Jo, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Cora, muli thank you po sa inyong ibinigay sa amin na time tonight dito sa Gabi ng Misteryo. Thank you, Ray. Isa lang gusto kong sabihin kasi pinapasabi sa akin. Yes, ma'am, please. Go ahead. Tuwing pupunta tayo sa isang sacred place, i-acknowledge natin yung mga santo o kaya mga sacred entities na nandun. Correct. Kasi it's a process of connection or reconnection. So pag napunta na tayo doon, yung energy ng place na yon, dadali na natin maski saan tayo pumunta. Tama. So tapos pagdala natin yon,
pwede tayong i-impart natin yung energy na yun sa ibang tao at mismo dun sa lugar na gusto nating i-heal or i-transform. Actually, maski bahay natin, anywhere we go, tayo mismo, we can make these places sacred. Yes. Kasi ang sanctity nanggagaling sa atin kasi nagcha-channel tayo ng energy ni God. So, kailangan i-preserve natin yung energy na yon, and then if i-transload, bumalik ka ulit doon sa mga sacred places na yon to re-energize. Pero tayo mismo, we make a place sacred. Tayo mismo kasi nagcha-channel tayo, hindi dahil tayo si God, but we are channeling God's energy at saka yung energy ng mga entities na pinuntahan natin dun sa mga sacred places na yun. Thank you so much, Ma'am Cora. Dito po sa studio, Brother Jay, muli maraming salamat sa iyo, and ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan? Mensahe ko lang sa atin na pagmamahal sa bawat isa at matuto tayo magpatawad at mag-accept sa ating buhay. Tama. Yun lang po. And of course, wag nilang kalilimutan ng Spiritual Guide Philippines na magga-guide din sa inyo. Yes, opo. Ayan. Miss Jessica, ayan narinig mo na lahat. So ano ang masasabi mo? First of all, thank you so much po for inviting me. Uy, saka ano palang ginagawa mo, no? What do you do? Do you teach people how to meditate, to whatever? So yung ano po is it's called access bars or access consciousness. So it's like 32 pressure points po siya sa ulo. Wow. That's connected to either healing, money, creativity, iba-iba pong pressure points. Ako pressure ng money? Oo, yes. Wow, meron yun? Meron yun. So if you have blockages about money, you just press these little pressure points. Talaga? And then there's, mga ganon. I actually wanted to invite everybody. It's One Holistic Community on Facebook. We'll be facilitating that with me and 18 different mentors, shamans, doctors, healers. Lahat kami magsasama-sama. Kailan to? Kailan? October 1st. October 1st, that will be on Monday. Tuesday. Tuesday, yes. Saang lugar? So it's gonna be on Facebook po, One Holistic Community po yung Alright, what page time? niya. Iba-iba pong time. So there's different segments depending on which mentor po is going to be Basta i-follow scheduled. lang yung page mo, no? Apa. Jessica Diana Almares. Diane Almares. Apa. Ayan. Single? Apa. Single pa raw si Jessica. Single po. Oy, salamat sa matumutok po sa ating Gabi na Misteryo. Thank you sa ating mga panauhin ngayon po gabing ito, mga kaibigan. Sina Brother Joel, Tito Boy, si Ma'am Jo, si Miss Cora, and of course si Brother Jay and si Miss Jessica. Anyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Basta lagi lang po tayong gumawa ng kabutihan. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan, umaani tayo ng merits sa heaven. Ayun.